Magnitude 6.9 ang pinakamalakas na lindol na tumama sa kasaysayan ng probinsya ng Cebu. Pinaguho nito ang ilang istruktura at simbahan. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Halos wala nang matira sa harapang bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, Cebu. Gumuho ang bahagi ng simbahan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan. Intensity 7 ang naramdaman sa Daan Bantayan. Nagkalat ang mga malalaking tipak ng bato na mula sa pader ng simbahan. Isa ito sa pinakamatandang simbahang itinayo noon pang 1886. Sa aerial photos na ito, makikita ang lawak ng pinsalang tinamo nito. Masakit sa dibdib. Nakakaiyak ang mga pangyayari dito sa amin kasi first time namin naka-experience ng lindol na ganito, and we don't expect that this church will be devastated by the earthquake. Pakiusap ng simbahan sa mga residente, huwag kunin ang gumuhong bahagi ng pader nito. Iwasan din daw hawakan ang debris. Gagamitin daw yan para sa restoration ng simbahan. Hindi naman nasira ang imahe ng Santa Rosa de Lima sa kabila ng lindol. Nagkabitak-bitak naman ang tulay malapit sa Daan Bantayan Public Market sa Sitio Suba. Hindi raw ito pwedeng daanan ng mga motorista kaya pansamantala itong sinara. Sa ibang bahagi ng bayan, kita rin ang pinsalang iniwan ng lindol. Nabitak din ang ilang daanan, pati ang seawall at iba pang struktura sa lugar. 28 residente ang sinugod sa Daan Bantayan District Hospital matapos masugatan dahil sa pagyanig. Isang babaeng pasyente ang nagkaroon daw ng matinding brain injury matapos mabagsakan ng gumuhong pader. Walang naitalang nasawi sa bayan. Sa San Remigio, malapit sa epicenter ng lindol sa Bogo, nasira rin ang ilang bahagi ng San Juan Nepomuceno Parish. Gumuho ang bahagi ng kisame nito habang nahulog din ang imahe ng ilang santo. Wala naman daw nasaktan sa simbahan dahil sa lindol. Pero sa sports complex ng bayan, may ilang natabunan. Naglalaro raw ng basketball ang ilang tauhan ng Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na mangyari ang lindol. 5 ang nasawi mula sa guho. Sa buong bayan, 15 ang nasawi dahil sa lindol. Sira-sira na rin ang kisame ng Kapilinha de Fatima replica sa parehong bayan. Wasak din ang ilang bahagi ng kapilya. Binisita na ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang mga napinsalang simbahan. Inatasan niya ang pagsasagawa ng assessment sa lahat ng simbahan sa Cebu. Nakikiusap din ang arsobispo na huwag munang gamitin para sa misa ang mga simbahang labis na napinsala ng lindol. Kailangan daw munang matapos ang assessment sa mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.